Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not even you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. I know I'm weak, I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy,
I stand here unashamed. Magandang umaga po, Jesus the Gospel Family. Lalo sa mga nakikinig sa umagang ito, pagpalain tayo ng Diyos. Bago po magsimula, manalangin po muna tayo. Panginoong Sus, maraming salamat po ang mga sagrasya niyo po sa buhay namin. Salamat sa pagmamahal ng patuloy na mga naranasan. God, salamat sa panibagong hininga. God, kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito. I-bless niyo po ang bawat isa, Father God, ng nakikinig, Lord God, at gisingin niyo po sila ng iyong pagmamahal, Father God. At salamat, Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa, Father God. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa ating topic na there is no such thing is impossible. Walang mga bagay na imposible. Lahat posible sa ating Diyos. Amen po ba? Basahin natin sa Luke 18:27. Sabi dito, Luke 18:27, na tinugon sila ni Jesus, ang hindi magawa ng tao ay magawa ng Diyos. Amen. Napakaiksi lang ng sinasabi doon na hindi magawa ng tao daw ay magawa ng Diyos. Amen po ba? Alam naman natin na ang Diyos talaga ay makapangyarihan talaga. Walang doubt, kahit maliit na pinikatiting ng tuldok ng isang ballpen. Dito yung nagda-doubt doon ay ang Diyos talaga magagawa niya lahat ng bagay sa buhay natin. Amen po. Amen po ba? He will do something for us. Gumagawa siya sa atin ng mga bagay-bagay para tayo lamang ay magkaroon ng na masustain yung gusto natin, yung hinihingi natin sa Diyos. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay, alam naman natin na hindi siya madamot. Alam naman natin na, although alam natin na may yes, wait, or maybe na bagay na yun, pero alam naman ng Diyos na yung gusto natin sa buhay natin, yung pangangailangan natin na igagawad ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya ang Diyos ay hindi madamot sa buhay natin. Kalakasin natin na walang tumutulong sa atin, kalakasin natin na nag-isa tayo, pero ang alam natin na na hindi tayo ginagabay ng Diyos, pero hindi yun yung gusto ng Diyos natin sa buhay natin. Hindi puro sa atin na lang. Hindi pwede na gusto ng Diyos na masunod naman yung gusto niya. Hindi lahat na ibibigay ng Diyos sa iyo, pero gusto ng Diyos na lumakad kayo sa gusto niya. Kasi alam naman yung Diyos, pag ikaw lumakad sa gusto niya, hindi lang ikaw papayamanin pagpapalain in financial, kundi spiritual. Hindi ka naman pinagpala ngayon sa pera, pero pagpapalain ka naman dun sa spiritual na bagay. Uhubugin ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos sa anumang aspeto ng buhay mo. Kasi yun yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Na gawing kawangis sa Kanya, magiging kawangis niya tayo. Yun yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Yun po ba? Number 1, He will do something for us for those who believe. Just pray. Basahin natin sa Ephesians 6 verse 18. Ephesians 6 verse 18. Sabi dito, Ephesians 6 verse 18, na ang lahat ito'y gagawin niyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayo maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po. Sabi niya dito na ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong manalangin, maging handa at patuloy manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po. Manalangin daw tayo sa lahat ng pagkakataon. Magsamo tayo sa ating ng buong puso. Gawin natin yung buong puso yung panalangin, kasi wala namang imposible sa Diyos daw. He will do something for us who believes. Diba? Tayo, mga tao ngayon, minsan sa atin, sa bawat isa sa atin na nagkakaroon tayo ng
ng pagreklamo, tumaas ang bigas, tumaas yung bilihin ngayon. Sabi ng Diyos, manalangin kayo ng may pagsamo. Sa mga hinirang ng Diyos, manalangin daw tayo. Diba? Paano gusto din natin ng mag-dwell doon sa gusto natin. Gusto natin mag-stay lang doon sa gusto natin. Ayaw naman natin lumabas doon sa comfort zone natin. Lumabas tayo doon, manalangin tayo, huwag tayo magpapakalulong doon sa hirap ng spiritual natin, hirap ng financial natin. Huwag natin gayahin yung ganun. Huwag tayo mag-dwell doon kasi ang alam naman ng Diyos na may gagawin siya sa buhay natin kung tayo ay magpapaayos sa Diyos. Kung tayo ay magpapasubmit doon sa Diyos, manalangin tayo, ibigay natin ang buong puso natin sa Kanya. Kahit nagkulang tayo, kahit nanghina tayo, ay parang hindi na ako nakapanalangin ilang araw na, ilang oras na, hindi na nakapanalangin, pero ang gusto ng Diyos na manalangin ka ng buong puso, ng may pagsamo. Diba? Gawin natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin, gusto ng Diyos na mapangyari at maabot natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasi yun lang naman yung nag-ano sa atin, nagda-direct yung prayer, nagda-direct ito doon papunta sa ating Diyos na buhay. Kaya pag na-direct natin to, siya ay makikinig sa ating mga hinanain, ito ay tutugunin niya. Wala nang iba. Huwag na tayo mag-stay doon sa kung anong meron tayo. Gusto kasi ng tao, pag nagreklamo siya, na ganto-ganto lang yung buhay niya, hindi na siya alis doon. Pag magreklamo ka na ganito ang buhay mo, huwag kang manatili doon. Humakbang ka. Diba? Kung magreklamo ka ganito, ayaw ko ng gantong buhay, pero hindi ka humakbang, wala din. Gusto mo pag nagreklamo muna ka ng ayaw mo ng gantong buhay, kailangan mong humakbang at magpatuloy kung ano yung mas better na yung pamumuhay mo. Ganun sa buhay natin spiritual. Diba? Huwag tayong magpaalipin, huwag tayong paano ng ano mang dito sa mundong ito, pagkus mag-step forward tayo dun sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen. Number 2, confident to face every trials. Proverbs 3:26. Sabi dito, Proverbs 3:26 na pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya pababayaang madupilas sa paghakbang. Amen. Madupilas or madulas sa paghakbang. Ipagkatiwala daw natin at may kaagapay natin ang Diyos sa buhay natin upang hindi tayo madupilas sa ating paghakbang. Marami na sa atin na nadudulas. Kahit ako, ikaw, nadudulas na tayo, na-struggle na tayo, nahulog na tayo sa pagkakasala. Pero sabi dun, ipagkatiwala mo daw ang buhay mo dun sa Diyos na siya ang kaagapay mo para hindi ikaw madupilas sa iyong paghakbang or madulas sa iyong paghakbang. Amen po. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos kahit ano mang mangyari. May pinagdaanan ka man sa ganitong bagay, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ako may pinagdaanan ako sa ganitong bagay, pinagkatiwala ko sa Diyos. Kasi wala ka namang lakas para magkaroon ng gantong bagay o gantong buhay na makayanan mo, kundi ipagkatiwala mo lamang to sa Diyos. Kasi siya lang naman ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Spiritual, kalakasan emosyon, kalakasan physical. Amen po. Pagkatiwala natin para mahakbangan at maging maging matagumpay tayo sa ating sa pagharap natin na ating trials. Hindi tayo talunan. Kundi pag nasa sa atin si Jesucristo, magiging tayo, victorious tayo sa pagharap ng mga trials natin sa buhay natin. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Number 3, we need boldness until the completion come. Kailangan natin ng tapang hanggang sa magkaroon tayo ng hanggang sa makamit natin yung gusto natin, hanggang sa makarating tayo sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ng boldness. Philippians 1:5 verse 6. Basahin natin dito sa Philippians 1:5 verse 6. Sabi dito, sa Philippians 1:5 verse 6 na, dahil sa inyong tulong sa pagpalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nung ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, tinitiyak ko sa inyo ang buting gawa na pinarasimulan sa inyo ng Diyos
ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen. Napakaganda ng pangako dito ng Diyos sa buhay natin, na tinitiyakin daw ng Diyos kung sa inyong mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos na kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong sumuko, huwag tayong magkaroon ng panghina sa buhay natin. Although nanghina tayo, pero huwag tayong sumuko. Nanghina tayo, pero huwag tayong bumigay. Kasi alam ng Diyos na siya yung mga tawan para sa atin. Pangatawanan niya tayo. Kasi hindi naman natin kaya kung hindi yung Diyos sa buhay natin na kumikilos, yung Holy Spirit na kumikilos sa puso natin sa buhay natin. Siya talaga yung gumagalaw. Kasi tayo, wala naman tayong magawa eh. Wala naman tayong magawang gantong-ganto kung wala yung Diyos sa buhay natin. Kaya napakapalad natin kasi nakakilala tayo sa totoong Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, totoong Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na wala hanggan, Diyos na nagbibigay sa atin ng kung ano pa man. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong sumuko. Laban lang. Ilaban natin. Bago isipin ang problema, trabaho, dapat si Lord ang nauna. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lakas, linaw ng pag-iisip sa mga bagay na ating kakaharapin. Amen po ba? Huwag natin isipin yung problema, trabaho, kundi si Lord ang unahin natin sa ating buhay dahil siya ang nagbibigay sa ating lakas, linaw ng pag-iisip sa mga bagay na ating kakaharapin. Siya yung magano sa atin, siya yung mga tawan sa atin, siya yung kumikilos sa buhay natin para kung ano man yung problema sa buhay natin, siya yung gumagalaw dun, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Alam naman natin na ang lahat ng ito ay temporary lamang. Pero dahil temporary man lamang to, gawin nating yakapin na natin kung ano yung nangyari sa buhay natin at ipagkatiwala sa ating Diyos na buhay. Kasi hanggang alaala na lang yun pag nalagpasan natin yung problema sa buhay natin. Gaya ngayon, napakamahal na ng mga bilihin, mga notebook, bigas. Pero tayo ay pag tayo sa ating Diyos na buhay, hindi yan, wala yan. He is our great supplier, great provider natin si Lord. Kaya wag tayo magtaka kung bakit ganto-ganto kasi alam na naman natin yun na sa last days ay tataas yung mga bilihin, tataas yung gantong bagay, maghirap tayo, pero hindi tayo pa napabayaan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kasi alam naman ng Diyos na na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng gantong bagay hanggat hindi tayo bibigyan ng Diyos ng gantong bagay na hindi natin makayanan dahil si Kristo Jesus ay nandito sa buhay natin. Amen po. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Pagpalain tayo ng Diyos na sa buhay natin na we cannot win a life with a defeated mindset. Yung mind natin naka-align lagi doon sa Diyos, pagpapala naka-align doon sa Diyos para ibigay sa atin. Cannot win a life with a defeated mindset. Amen po. Ibaling na natin yung ating mindset sa mga bagay na hindi maganda. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat po, Ama. Pagpalaan niyo pang yung salita. I-bless niyo po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang makakahigit sa iyo, walang makakapantay sa iyo, wala kang katulad. Ikaw po yung aming hari, ikaw po yung aming Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, O God. Salamat, Panginoon, Lord, sa pagkakataon na ito, Lord, na muling makapanalangin sa iyo sa umagang ito, Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito.
Salamat, Panginoon Lord. Hayaan mo yung mga salitang ito ay magsilbing kalaguan ng aming spiritual, Panginoon Lord. At ang aming ito ay pamuhay sa araw-araw, Panginoon Lord, ng aming buhay dito sa mundong ito. Hallelujah, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa lingkod mong ginamit mo sa umagang ito, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, nakakaalam sa kanyang mga pangangailangan, kaya wag mo siyang pagkulangin, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, sa tuwi mo, Panginoon Lord, na ikaw po, Panginoon, ay paglingkuran niya. Hayaan mo, Lord, na wag mo siyang pagkulangin na yung anointing, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon Lord, ang buong pamilya niya, Panginoon Lord. Pagpalain mo rin ang kanyang buhay, Panginoon Lord. Salamat po, Ama, sa oras na ito, O Diyos, at patuloy ko po, Panginoon, na itinataas, Panginoon Lord, ang mga churches mo, Panginoon Lord. Hallelujah, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, Panginoon. Maging sa Jesus the Gospel, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord. Samahan mo, Lord, ang mga churches na ito, O Diyos. Hayaan mo ang mga lingkod mo na mga may hinahawakan ng mga churches, Panginoon Lord, ay patuloy mong tulungan, patuloy mong samahan in the name of Jesus, O God, Lord. Hayaan mo, Panginoon Lord, yung mga lingkod mong ito, Panginoon Lord, ang mga lingkod mong mga pastor, Panginoon Lord, mga workers, Panginoon Lord, ng mga naglilingkod sa ubasan mo, Panginoon Lord. Hayaan mo, Lord, na wag mo po silang pagkulangin ng iyong anointing, Panginoon Lord. Hayaan mo, Lord, ang mga churches sa buong mundo, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon, sa buong Jesus the Gospel, Panginoon Lord, magkaroon, Panginoon, ng holiness sa loob ng church, Panginoon Lord. Hallelujah. Maging ganun din po ang mga workers, O God. Hallelujah, Lord, na mga pinili mong tagapaglingkod mo, Panginoon, ay magkaroon ng holiness. Hallelujah. Holiness and righteousness, Panginoon Lord, sa paglilingkod at sa buong churches, sa loob ng church, in the name of Jesus, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga panalangin na ito, Panginoon Lord, na iyo mong itinugon, Panginoon, at nanampalataya po kami, lahat ng aming pinalalangin sa umagang ito, Panginoon, ay tinugon mo na in the name of Jesus, O God. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang parangal, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.